Magandang hapon Pilipinas. Isa sa hindi mawawalang issue sa ating bansa ay ang tungkol sa ating mining industry. Sunod-sunod ang mga usapin sa ating bansa ukol dito. Ang pag-amyenda sa Executive Order No. 79, ang pagdaraos ng Philippine Mining Conference of 2012 at ang tuluyang paglagda sa mga bagong polisiya ukol dito noong Oktubre lamang. Nito ngang Setyembre ay nagkaroon ng isang 3-day mining conference dito sa bansa kung saan napag-usapan ang iba't ibang aspeto na makakaapekto sa industriya ng pagmimina mula sa aspetong pinansyal, environmental protection hanggang sa pag-angat sa kahirapan ay natalakay dito. Magandang hapon, ako po si Cathy San Gabriel. At nitong Oktubre 5 tuluyan nang nilagdaan ni Pangulong Noynoy Aquino ang bagong mining policy ng bansa. At ang tinutukan dito sa Executive Order No. 79 ay ang tatlong seksyon ng Implementing Rules and Regulations nito. Ang Section 3, 7, 9 kung saan tinatayang nakasentro ang mga agam-agam ng mga stakeholders. Magandang hapon, ako po si Kirby Cristobal. At ako po si Attorney Mark Castrodes. Samahan ninyo po kami sa isang oras at kalahating talakayan at paliwanagan ng mga isyong bumabalot sa ating bansa. Dito lamang sa Mining in the Philippines, a PTV Special Forum. Sa loob ng maraming taon, nasabing parte ng pag-unlad ng ekonomiya ang industriya ng pagmimina. Sa likas na yamang mineral na taglay ng Pilipinas, hindi na katakatakang marami ang magka-interes sa mga ito at maging usap-usapan ang mga isyong nakapaloob dito. Taong 1995, nilagdaan ni Pangulong Fidel V. Ramos ang Republic Act 7942 o ang Philippine Mining Act. Layunin ng batas na ito na kilalaning pagmamay-ari ng Pilipinas ang lahat ng mineral resources na matatagpuan dito. Kaugnay nito, binibigyang proteksyon din ng RA 7942 ang mga mining spots sa bansa, kasabay ng mga pagkilos upang ikonserba at paunlarin ang mga lupaing ito. Ngunit sa kasalukuyan, naging kabi-kabila ang mga pagtutol na natamo laban sa industriya ng pagmimina mula sa mga mamamayan. Iginigiit ng ilang grupo na ang patuloy na paghuhukay ng mga mineral sa iba't ibang bahagi ng bansa ay unti-unting sumisira sa pagbalanse ng ekolohiya ng likas na yaman ng Pilipinas. Dagdag pa nila, hindi nararapat na ilagay sa bangin ng peligro ang inang kalikasan kapalit lamang ng mga mineral. Dahil sa mga salungat na isipan, pinayagan ni Pangulong Benigno S. Aquino III ang pag-amyenda ng Executive Order 79 o ang Philippine Mining Act of 1995 noong Hulyo ng kasalukuyang taon. At nito ang Oktubre 5 ay tuluyan ng naaprubahan ng Pangulo ang bagong mga polisiya ukol sa mining industry. Ano nga ba ang mas matimbang sa mga pangangailangan ng ating bansa? Ang patuloy na pag-unlad ng industriya ng pagmimina na sinasabing makatutulong sa ating ekonomiya o ang isalba at pangalagaan ng ating likas na yaman. Paano nga ba ibabalanse ang kahalagahan nito sa ating buhay bilang mga Pilipino? Ngayong hapon, sama-sama nating himayin ang mainit na isyong ito dito lamang sa Mining in the Philippines, a PTV Special Forum. Magandang hapon po muli. Tulad nga ng aming nabanggit kanina, ang Philippine mining industry po ang ating tututukan ngayong hapon. Ito ang isang issue sa bansa na hindi madalas na pag-uusapan, Mark. Ngunit tulad ng ibang kontrobersyal na issue, hindi mawawala sa isa sa mga mahahalagang usapin na kinakaharap nating lahat. Tama yan, Cathy. Napakaraming ang nangyari dito sa ating mining industry nitong mga nakaraang buwan. Yan nga po, nabanggit natin yung mining conference, yung paglanda dito sa mga bagong polisiya. Pero dahil na nga rin siguro dito sa mga ibang malalaking issue na kinaharap ng ating bansa, hindi gaanong napag-usapan, hindi naging maingay ang mga usapin hinggil sa mining. At Mark, dahil nga mahalaga ang issue ng mining sa ating lahat, dahil maraming aspeto po ang nasasakop nito, environment, poverty reduction, corruption, ekonomiya at mga foreign investors, maging sa kalusugan at ecological balance.
At marami pang iba, kaya't mahalaga na talakayin natin ito. Pati na rin po yung ating mga indigenous communities, yung ating mga Pilipinong katutubo, pati na rin po yung mga local governments ay talagang nagdidiskusyonan po sa on the local level. Marami pong pagkakaiba ang pulisiya ng bawat LGU hinggil sa mining. Ang posisyon po ng bawat grupo ay iba din po. Kaya importanteng makakuha tayo ng opinyon sa mas maraming grupo. At yan po ang ating naging plinano para sa ating forum ngayong hapon. Kaya nga po, mga kaibigan, dito sa aming programa, ibibigyan namin ito ng daan para malinawan ang mga agam-agam ng marami po sa atin at kasama nating bubusisiin ang mga bagong pulisiyang ito ay ang mga magagaling nating mga experts dito sa studio. Yes, pero welcome muna natin bago natin pakilala ang ating mga panauhin dito sa studio, yung ating po mga kababayan na sumusubaybay po sa ating special forum sa social media. Pwede din po kayong magpadala ng inyong mga komento sa Facebook at Twitter at nagpapasalamat po kami na pati kayo ay nakikisali sa ating diskusyon. Kaya pakilala na natin, Mark, ang ating mga panauhin ngayong hapon mula sa Mines and Geosciences Bureau. Kasama po natin si Director Leo Hasareno. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa mga kababayan po natin. Magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat, Director Leo. Kasama din po natin, siya po ang Head ng Research Department, Manager po ng Research Department ng Haribon Foundation, Marivic Fajardo. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga nakikinig. Kasama rin po natin mula sa Alyansa Tigil Mina, Mr. JV Garganera. Magandang hapon po sa ating lahat. At dumako tayo dito sa kaliwang bahagi ng ating studio. Ito nga po, representative po ng Indigenous Peoples. Siya po ay permanent UN representative para po sa ating mga Indigenous Peoples ng ating bansa, Ali Sibog Jafar. Magandang hapon sa kanilang lahat. At ito naman po mula sa Universidad ng Pilipinas. Siya po ay mula sa College of Engineering at ang specialization niya, Mining, Metallurgical and Materials Engineering. Naku, medyo mahirap po sabihin. That's a mouthful. Si Assistant Professor Gabriel Pamintuan. Welcome po. Magandang hapon po. At kasama din po natin ang Director ng National Institute of Geological Sciences mula po sa UP Diliman, Dr. Kaloy Arcilia. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan. Umpisahan na natin mula sa ating representante mula sa Mines and Geosciences Bureau. Ano nga po ba itong bagong executive order na talagang napag-usapan nitong mga nakaraang buwan at itong EO79 at ano po ang pinagkaiba nito dun sa existing na mga batas na po at polisiya patungkol sa pagmimina? Bago po yung July 6, 2012, nung wala pong EU79, ang pinaka-mining policy po natin ay yung Philippine Mining Act of 1995. At alam po natin na ang pagmimina ay kasama sa extractive industry. At dahil ito ay kasama sa extractive industry, marami po itong stakeholders, marami pong issues na kaakibat po nito dahil nga po sa pagmimina ay may kakambal na disturbance sa environment. Nakita po ng administrasyon natin na habang pinapairal po natin yung pagmimina, dumadami ho yung mga issues, dumadami yung mga oppositions, hanggang dumating po sa punto na ang mga mining projects ay hindi natin mapagalaw dahil ho sa dami ng kumukontra sa pagmimina. Dumami rin ho ang kumakalaban sa pagmimina. Dati ay mga NGOs lang, subalit ng bandang huli ay kasama na yung religious organizations, kasama na yung mga estudyante, kahit na yung ordinaryong tao sa lansangan sumasama na. So nakita po ng ating administrasyon na kinakailangan ang reforma sa pagmimina, magkaroon ng mining policy reform, at ito po ngayon ay nakapaloob sa EU79. So yun pong pinaka-hadikain po ng administrasyon po natin. Detalyehin natin yung maya-maya lamang, Kathy. Gusto kong tanungin diretso, kasi ang pangalan ng kanilang grupo, Alyansa Tigil Mina. Ang gusto ko itanong kay Sir JB Garganera, Sir, tutol po ba kayo sa mina dahil dito sa bagong EO or dati pa tutol na po kayo? Tutol po ba kayo sa mining, yung konsepto mismo ng pagmimina? Maraming salamat. Hindi kami tutol sa pagmimina mismo. Kinikilala namin na may mahalagang papel ang mga mineral sa kaunlaran natin. Ang tinututulan po nung aming kilusan ay yung paraan at yung pamamahagi ng benepisyo ng pagmimina. Hindi po kami naniniwala na sa kasalukuyang patakaran natin, nakukuha natin ang pinakamagandang biyaya o benepisyo at yung pamamaraan ng ating pagmimina, mas malaki yung ating nasisira o nawawala
kaysa doon sa benepisyo na naibibigay niya sa atin. So ang tinututulan nila yung pamamaraan. Tanungin natin mula dito kay kay Professor Gabriel Pamintuan. Yung pong existing na paraan ng pagmimina natin, ito po ba ay meron pang ibang pamamaraan na mas makabubuti po hindi lamang dun sa mga nagmimina, dun sa mga mining companies, ngunit maging sa environment? Is there such a thing po na pareho pong magbebenepisyo itong miners and the environment? Gusto kong hatiin yung scale ng mining natin. May large scale or yung sabi nating modern mine, saka yung artisanal, yung mga small scale. Napakalaki ng difference or pagkakaiba ng isa't isa. No? Pero talakayin po natin, Professor, itong mga mining companies, yung malalaki po, kasi po sila po talaga yung covered nitong EO79. Karamihan ng mga malalaking mina natin, mga moderno yan. So, yung ginagamit nilang equipment, saka yung mga mining method na sinasabi natin, saka yung pagpapahalaga sa kalikasan or environment, natututukan naman yan ng maayos. Gusto kong tanungin ang ating representative ng indigenous peoples, si Ina Ali Jaafar. Alam ba ng ating mga indigenous communities yung issue hinggil sa mining o wala lang, talagang dumarating na lang sa kanila yung mga minero at tinatanggap na lang nila? Meaning, is there awareness dun sa community ng mga indigenous communities hinggil sa mga movements ng mga minero? Sa pagkakaalam ko, walang permiso ang pagpasok. Liban nga ngayon na may pinatay na naman sa Zamboanga del Norte, isa sa mga dato, at saka kasama pa yung anak niya. Dahil alam mo, itong mga taong ito, they really would like na protektahan ang environment. Pero sa aking pagkakaalam, hindi naman ang kalaban natin dito ang mining, kundi ang kahirapan. Hanggat may kahirapan, nandun pa rin, hindi mananatili ang small scale mining sa bansa natin. Isa yan sa malaking mga problema, yung small scale miners. Kaya merong ang isang bundok, di ba, na nagkaka-landslide lagi sa Mindanao dahil dyan. Pero tanungin naman natin ang posisyon ng Haribon Foundation. Kung ano po ang posisyon nyo sa pagmimina or dito rin sa bagong EO na to, since ito po ang pinakabagong development sa sektor na yan. Kami ay magkatuwang ng Alyansa Tigil Mina sa usaping ito. Sa bahagi namin, yung biodiversity issue, yun nga, yung ecological balance na naapektuhan. Kung malawak yung area na imimina, ano yung epekto niya? Tayo ay kinikilala sa buong mundo na isa sa 17 na mega diverse. Marami tayong mga samut-saring buhay. Sabi nga ay mahigit 57% nung over 900 species ng birds, mammals, reptiles at amphibians ay na-identify na dito, pero 56% nito ay dito lamang sa Pilipinas makikita. Meron tayong mga key biodiversity areas, doon ginagawa yung pagmimina. At dito nakakabit yung bituka ng ating mga mamamayan.